Tingin ko eh. Hindi ko sila Sige. Ano po ninyo, nagulat ako nung sinabi magsasalita ako dito. Pasensya na kayo, uli ako nakadating, no? Pero alam ninyo, gulat na gulat ako na ano, sasabihin ko eh, alam niyo naman halos ang pagkatao ng ating dating Pangulong Duterte. No? Wala siyang ibang concern kung hindi ang Filipino people. Kaibigan niya. Ang tunay na best friend niya, sinabi ko nung araw, ang tao. Hindi ako. No? Ang tao ang kanyang mahal na mahal. Alam niyo, makikita ko yan eh. Pagdating kami ng aeroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kami Hong Kong eh. Yun lang ang laman ko, tsaka may card ako. O sige, pagdating natin sa airport, makain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat siya. Kalaban niya yun ha, yung pa yung nanghuli sa kanya. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila. Kasi malamig. Malamig. Hindi na alam yung mga istorya ngayon. No? So, nagkahiwalayan na kami. Dumating siya sa aeroplano. Binaba siya. Sinabi sa akin, dadalhin siya sa ospital. Sasabihin ng ospital kung sinabi sa akin. Nalaman ko na lang kinabukasan ng hapon kung nasa siya. So, these are mga pangyayaring hindi nyo alam, no? Nung unang umaga, kasi ako unang nakapunta sa kanya before the hearing. Sinabi ko sa kanya, Mayor, ayoko magpakita ng lungkot. Alam naman si Mayor, ayaw niyan eh. Magagalit lang siya, sisimunutan ka lang. Baka hindi ka kausapin nun. Sabi sa akin, Bong, ka, puka dyan. Ngayon sabi sa akin, tignan mo yung kamay ko. Tanggap ko naman ito eh, tignan mo. Ang gulo ng buhay ko, tignan mo yung mga palag. Nakita mo yung mga palag. Lahat ito. Sabi ko, may galit ka ba sa wala? Ano to? Epekto ito ng leadership ko. No? Wala akong sinisisi kung sa tingin nila, pero sana bigyan nila ako ng pagkakataon na masabi ko yun. No? Sabi ko, unang-una ko tinanong kasi sa kanya, ano ba may pinirmahan ka ba dito? Wala. Sabi niya naman. Anyway, yun lang nga, may warrant of arrest na pinagita sa'yo. Wala. No? So, naisabi ko lahat yun ng manifestation ko. No? So, wala na kami pinag-usapan. Yung na pinag-usapan namin kung ano, may kumusta ang mga tao. Sabi ko, explain ko sa kanila kung how you reacted. Nung dumating ka, maraming nagsasalubong sa'yo sa airport. Wala namang pagkakataon na masalubong ka kasi you were whisked out and dinala sa ospital. Dinala kayo sa lugar na hindi ko alam. So, yun ang ano nga. Ang sa kanya, hanggang nung pangalawa, pangatlong bisita ko, tao pa rin tinatanong niya, kumusta ang ano. Sabi ko, mas okay lang ang bayan natin. Pero hindi ko masabi sa kanya anong mangyayari. Ayoko magbigay ng mga negative reports sa kanya except na yung pamilya. But he was in a very high spirit. Sabi niya, hindi nga ako pinapakain dito. Ayoko yung pagkain eh. Sabay tayo, kain dalawa. Sabi, sinamahan ko siya kumain. Sabi, pangit na pagkain dito. Sabi niya, so, saging ito. Ano, munggo. Dahil, sabi ko, gawa natin ng paraan, pero kaso mahirap po talaga. Mahirap. So, yun ang mga, those are the things na gusto ko malaman yun notwithstanding na ano ang nangyayari sa kanya. Handa siya. Malakas yung kanyang sa aeroplano, siya ang tulog ng tulog. Ako, 3 oras lang ang tulog ko sa aeroplano buong trip. Relax lang po si President. Kumakain siya, miskin na hindi masarap yung pagkain. McDonald's lang yung pagkain namin sa aeroplano eh. Hindi enough. Oo, hindi. Mabutis pagdating sa Dubai, may nagpadala ng fried rice yata yung ginain. Yun ang ginain niya. Ako naman, hindi makakain. Iniisip ko ano mangyayari sa kanya. Pero buong kahit tulog siya ng tulog. Ano sabi niya? Basta gusto ko lang, bigyan ako ng pagkakataon na masagot ko lahat ng mga charges kung meron man. Luis, can I ask something? What can you say about Lacanislao? Is he stealing alive or he is stealing? Alam mo, hindi ko maano kasi off the record For me, how the way he answer, he's stealing alive. Pagdating sa kinausap ko sila, nakita niyo yung kondisyon ng presidente pagdating ng aeroplano. Hindi maganda. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na... And when he signs here, pagdating, isa lang hihingiin ko sa inyo. Dalahin natin kaagad siya sa ospital. No? Yun lang. Umuha naman sila na talagang nakita nila yung itsura ng presidente na he was telling that from the time na he was moved out from the nagkakagulo-gulo na daw. Ako nakita ko lahat. Nakita ko You will lahat not catch a fish with the tail.
Oh, we were thinking na makaka-bills, hindi naman siya pinabil. Tinatanong ako nila na, di ba, dinala namin sa competent judicial authority. Aba, problema niya yan, hindi ko alam yan. Sabi ko, tsaka walang competent judicial authority na So sinasabi. according to them, it's Remulla who is the competent judiciary. Hindi, he's part of the executive department. How can he be a competent judicial authority? According to them. Binago na niyang mga batas natin. Ayun lang yun. Gusto lang po namin ipaabot sa Filipino communities po sa iba't ibang bansa na andito po kami para kay President Duterte. Ngayon ko naman ano sa inyo, magpapasalamat ako sa lahat ng Pilipino na nasa Europa na gusto ipauwi na si President Duterte. Tuloy natin ito, supportan nito, at saka itong laban nito. Ito lang po ang simula. At saka nagsalita na ho ang tao, binoto lahat ng... Sa Davao, wala siyang natalo ni isang kandidato. Yes. Buong Mindanao, Duterte. Landslide winning for Rodrigo Duterte. Walang hindi siya Kasama man. ni dating Pangulong Duterte, kamusta naman ho ilos kalusutan ho? Okay na ako. Alam niyo, nung dumating kami, sabay kaming inambulansya eh. I was told na tumirik na lang daw ako sa immigration ng pagdating ko. No, diniretso ako dun sa Francisco's Hospital sa Rotterdam. Siguro nalamitan ka noon, baka sa akin. Hindi, siguro, wala nga akong tulog at saka kain. Basta dinala ko doon, ang sakit naman sa akin, huwag kang umalis kasi namimilig raw buhay mo. Sabi ko, teka muna, pag ako pinasok na dito, hindi ako makakalabas dito sa ospital na to. So I had to tell them na I want to check out at 11 o'clock, lumabas ako ng ospital. Dumating kami ng hotel, 1 degree ang temperature. Pagkatapos wala pa kaming kwarto. Hindi alam nung taga-hotel na may mga kwarto ko. Yes, sa kanyang pagkapanalo sa pagkamayon, alam na niya. Alam na niya yan, alam na niya, nasabi na sa mga. So anong Hindi naman pwedeng hindi mo sasabihin sa kanya na nanalo siya. Kasi I can presume. Alam niya hindi na ako nakapasok sa kanya magmula nung nakompleto nila yung legal team. Hindi na ako nakapasok kasi hindi na ako ang expert, hindi ako expert dyan sa international sa mga ICC na yan. Ang ano niya, choice niya yan kung sino magiging abogado niya. Ang choice ng pamilya is si Kaufman at si Kaufman. Sabi ko, I'm willing to help. At sa akin, nagkin lang ng pagkakataon na mabisita ko siya. Kaso nabuo na nila yung team. So, yun ang ano dyan. Ito ho ba may Sorry. So, yun ang sitwasyon. So, ngayon, tuloy lang natin yung suporta at saka yung dasal. Baka na ba siya? No? At ano yan, hindi lang naman dito sa buong mundo na to eh. Yes. Una sa Davao lang, sunod Pilipinas, sunod nandito na sa Europa, ngayon nasa buong mundo na halos. Yes, meron po kaming question. Since po si President Duterte ay elected mayor at nanalo sa Davao, pwede ba natin ipetisyon sa government ng Pilipinas na ipauwi siya? Alam mo, ano yan eh, nasa ICC yan eh, hindi, wala tayong control yan eh. So, dapat mag-rule ang Pilipinas na illegal lahat yung ginawa nila kay Duterte. Alam nga naman illegal eh. Magmula sa pag-serve ng warrant hanggang sa kinidnap siya, hindi naman siya Iniskip nila yung yung due process. proseso. Binola nila lahat ng tao. May warrant of arrest daw. May wala namang lahat yun eh. Kita nyo, nagka-bara-bara na sila sa Senado, di ba? ES, totoo po ba na ang government ni President Marcos ang naghain at naglagay sa president natin na si Rodrigo Roa Duterte at inihain nila siya sa ICC? Hindi ko masasagot yan ngayon. No? Ano yan? Kayo na mag-speculate yan sa ano na yan. Parang meron na kami alam sir. Yes, sa pahayag ni Tubi Chanko na naglagan na sila dahil parang sinabi ng administration na ngayon na nilaglag si Tubi Chanko na siya daw yung nag-file ng para din si Pangulong Duterte dito sa Dahig. Anong masasabi niyo po doon kay Tubi Chanko? Ano tanong mo? Sa alyansa po na nagkakagulo na sila sa alyansa. Hindi, ang sinasabi ni Toby Chanko, noon pa lang ayaw niya ang impeachment. No?
Binasa niya sa House kasi ang House ang may sabi na ang House ang may ano dyan eh, may capacity dyan about impeachment. Isang bagay naman itong pagpadala sa kanya dito sa Hague. Eh ang may ano dyan ang executive department. So sila ang magturuan na silang dalawa kung sinong ang lumalabas yan, pareho silang kasalanan yan. Thank you, yes. Kaya, Akin na lang, babe. Yung 19 people na kasi 19 people, they said na lang na 20 Hindi. question by the ICC that they file a case against Duterte. And do they have those witnesses? I don't, hindi ko alam yan because I am not the lawyer for that. Let the lawyers answer that because I've done my business. That's the big question. Because it is, and the possible that they can bend Duterte in here or no? Hindi, ang abogado na, ang abogado na sasagot yan. Yung mahawak, ayoko na makialam dyan. Attorney, ano po ang opinion po ninyo sa resulta ng Senate hearing ni Senator Amy Marcos na sinasabi na nasampahan na po sila sa ombudsman na Yun ang findings niya, yun ang paniniwala niya. Kung kayo naniniwala sa kanya, sundan niyo lang yun. No? Wala naman nagsisinungaling, nagkakabuhol-buhol sila, nagtuturoan sila. since po ang executive department na si Secretary Remulla, sila po yung idinidiin ng according sa report ni Senator Amy Marcos, may basbas po ba yan ng presidente? Hindi ko na sasagutin niya, pawayaan niyo na yan, kaso na yan. I cannot do that because tustigo ko dyan. Ayoko na mag-alala. Okay po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat.